Understanding and knowing your right can help to protect yourself from being abused. Knowing your basic right in terms of wage, living condition, job description, and medical benefits are important to know while working in abroad. This is Madam Chair and welcome to our blog. Legal right every domestic helper in Hong Kong you should know. Tungkol naman po sa sweldo ng mga domestic helper, ang sweldo po sa minimum wage po ng isang domestic helper sa ngayon po ay nasa 4,630 po. Yan po ang minimum na sahod sa isang buwan na dapat ibigay sa inyo ng employer. Kailangan pong huwag pong bababa dyan sa minimum na yan, sa 4,630. Pwede po siyang tumaas, let's say, kung ano po ang gusto ng amo na itaas dyan, pwede po yun. Pero yung bababa po doon is no po. Kaya huwag po tayong pumayag na yun po ay, kumbaga, maging gawi o ibigay sa atin ng amo natin. At kung wala pong ibinibigay ang amo nyo na pagkain sa inyo, pwede rin po nyong kunin sa kanila ang food allowance nyo. Ang food allowance po ngayon ay nasa 1,075 Hong Kong dollars po. Yan po ay 1 month na allowance nyo na ibibigay nila sa inyo in term of money. Kapag wala po silang ibinibigay na para sa pagkain nyo. May mga amo po na dyan sa food allowance, lahat po dyan nyo kukunin. Ultimong toyo, asin, lahat. May mga amo din naman na ang kukunin nyo lang sa food allowance nyo is kumbaga yung ulam nyo, pero yung ibang mga gamit po sa katulad ng asin, toyo, asukal, pwede pong sa kanila nyo kukunin yon. Kapag kayo rin po ay magsisweldo na, kailangan po may matatanggap kayo na resibo o slip na nandun po nakasaad na kayo ay pinasweldo o natanggap nyo na ang sweldo. Parang example po ay katulad nito. Yan, wage receipt. Nakalagay po dyan ay yung acknowledged receipt o payment. Katulad po dito. Kung kailan po kayo nag-start, let's say nag-start po kayo January 1. So, magsisuldo po kayo ng January 31. Nakalagay po dyan, halimbawa, month of March. Tapos yung sweldo nyo, tapos yung food allowance nyo. Tapos dyan po kayo pipirma. Yan. Mas magandang may copy kayo at may copy ang amo nyo. So, dalawa ang pipirmahan nyo. Para po, both, meron po kayong hawak. Para in case of emergency, na ano man mangyari, mayroon po kayong pagbabatayan, mayroon din po ang among pagbabatayan. Tapos, halimbawa, may extra, po kayo, katulad ng kapag statutory holiday, ayaw kayong palabasin ng amo nyo at gusto pagtrabahuin kayo at nagkasundo kayo na babayaran na lang kayo doon sa araw na yon, ilalagay din po dyan kung ano yung extra na yon, kung saan yun. Para po, alam nyo po, sa akin dito po sa baba inilalagay yung extra niya. Ang extra po is kung sa pagtatrabaho nyo sa statutory holiday or sa day off nyo, kapag pumayag po kayo na hindi nyo ilalabas at ipagtatrabaho nyo lahat at babayaran kayo, depende po yun sa usapan nyo at sa amo nyo. Meron kasing amo na idinidivide po yung sweldo. Yung halimbawa, yung 4,630 sa minimum ng per day. Kung ano ang minimum ng per day, yun po ang ibibigay sa inyo. May amo din naman po na yung isang araw, 500 po ang ibinibigay sa ganong, kapag may mga ganong, pag nagkaroon po kayo ng extra na trabaho sa kanila. Yun po. In terms of living condition, we should not live outside employer's residence regardless how small the plot in Hong Kong. The employer should provide an accommodation with reasonable privacy.
Yan. Kailangan po natin na malaman na hindi tayo dapat na nakatira sa labas ng tahanan ng ating employer. Kung ano po yung nakasulat sa ating contract na residence address, dapat po tayo doon tayo na tumutuloy o nakatira dahil hindi po ina-allowed ng immigration na sa labas po tayo ng address ng ating employer na naninirahan. Sa living condition po natin, bagamat nakalagay po sa rule and regulation na dapat dun sa address lang po na nakalagay sa ating kontrata tayo dapat nakatira, may mga sitwasyon at pagkakataon po na hindi po kayo doon tumutuloy. Dahil ang isang dahilan po ay maliit po yung tirahan ng amo nyo at wala po kayong kwarto na mapagpapahingahan. So may mga dapat gawin ang amo po ninyo para mabigyan ng immigration para po ma-allowed kayo. May mga proseso na dapat gawin. So yun po ay aalamin niyo kung sakasakali na ganun po ang magiging sitwasyon sa inyo. Huwag po kayong basta papayag na basta lang po kayo stay out, na wala po kayong mga papers na ibinibigay ang amo nyo kung ano ang dahilan. Kailangan po yun ay ipinapaalam po sa immigration ng amo nyo po. To our rest day, you should be given 1 day or 24 hours on our day off. Nakasulat po sa ating kontrata, kung nababasa po natin, na we have 24 hours or 1 day in a week na rest day natin o tinatawag na holiday or day off. Employer cannot ask the helper to do the work on her rest day unless po na mayroon po kayong usapan o agreement sa bagay na ito. Sabi nga, give and take. But we must know they are not allowed to ask to do something for them on our day off or rest day. In terms of our holiday, you are entitled to have the 12 holidays per year. Kaya dapat alam po natin kung ano-ano yung 12 statutory holiday na tinatawag na para po sa atin. If the employer asks us na wag tayong lumabas o kunin natin ang holiday na yan, na statutory holiday, it must be given bago lumipas ang 60 days ng occasion na yan. Or may mga agreement kayo na pag-uusapan kung ano ang gusto nyo sa holiday na hinihiram o gusto ng amo mo na wag lalabas. Nariyan po yung may condition po na babayaran na lang po kayo on that holiday or kukunin nyo po sa pagbakasyon nyo sa Pilipinas o sa ibang araw na pag-holiday nyo po. Yan po ang pwede nyo pong gawin kapag gusto ng amo nyo na kayo ay magtrabaho ng holiday na yan. Pero kung wala po kayong condition at ayaw nyo po nang gawin yon, you are entitled and have the right to go out on that statutory holiday. Duties. The scope of work is within the employer's household. It is your right to refuse if you are asked to work outside the address of your employer. Example po, gusto kayong pagtrabahuin sa opisina nila o sa bahay ng kanilang kapatid o ng kanilang parents. They are known po. Wag po nating gagawin po yon dahil that is not allowed. You have the right to refuse to do duties that are not related to household duties. Kung hindi po trabaho natin sa bahay o sa kanilang na nakalagay po sa kontrata, huwag po nating gagawin. Dahil hindi po yun kasama sa duties natin na dapat nating gawin. You are not allowed to do drive unless na mayroon po kayong driving license at ang kontrata niyo po ay pagiging driver dito sa Hong Kong.
annual leave or sick leave. You are entitled on 1 year po ng ating kontrata, you are entitled for 7 days on your annual leave. Sa pagkakaroon naman natin ng sick leave, kailangan po mayroon po tayong medical certificate from the doctor na naka-indicate po doon na we need the sick leave. If you have been working for a year, you should be provided with 2 days sick leave sa atin, ang ating employer. Magkasakit man kayo o hindi, mayroon po yung 2 araw na babayaran sa inyo ang amo. Kaya be aware on that too. You can refuse to work if you are in sick leave, lalo na kung mayroon po tayong medical certificate na galing sa ospital o sa doktor na kailangan natin na magkaroon ng sick leave. Medical treatment. It is employer responsibility to pay for the medical bills. Must be the employer got you an insurance. Kaya tatanungin po natin ang ating mga amo kung mayroon po tayong insurance na kinuha nila. Kasi yan po ay nakalagay sa atin pong kontrata na must be. Kaya dapat alam po natin yan. If you are the one who paid, halimbawa nagkasakit po tayo muna ang bibili ng ating gamot o magbabayad ng ating bills, kailangan po yung resibo, ibibigay po natin sa ating amo at ibabalik po nila sa atin yung ibinayad natin. On our personal belongings, it is illegal for employers to keep your personal belongings such as phone, contract, and passport. Kaya be aware on that. Kailangang hawak-hawak po natin at nakalagay po sa isang bag para po madali nating makuha in case of emergency. Kailangan din po alam na